Hi guys, dito tayo sa BSU ngayon. Kasi, kailangan mag-aral. Ano ba to? So, what's up guys? Back at it again. Ayan, vlogger niya ulit si Renzo T. Grabe, after ilang years. College na ako, diba? Huling vlog ko, high school pa ako nun. Pero yan, dyan na. Hi guys, vlogger niya ulit ako. Diba? Out of the blue. Chinese. Hindi ko na alam content ko talaga. Kaya nawala ako sa vlog. Dito ako sa classroom namin. Ayun. The next day. So yeah guys, ito next day, yan naglalakad ako. Pero it's exam week pa din namin yan dyan. Ayan, as you can see, na sa umaga, masarap paglakad sa campus. Yan, nag-wonder, parang Dora, diba? Pero I just want to share some information about sa course na Information Technology. Actually, isa to sa pinakamaganda nowadays na course na i-take mo sa college kasi syempre, all about technology. And syempre, ang benefits naman ng technology is that patuloy na nag-i-evolve siya. Kumbaga, mas lalo siyang nagiging high-tech lalo. And also sa future jobs kapag nakapagtapos ka. Ayun, madaming mga high offers din kasi syempre, hindi siya mawawala. Ang technology, evolution talaga siya. The next day. Good morning mga ka-viewers. Ayan, as you can see, magsasusakyan naman ako ngayon kasi syempre, late na nagising. Hi guys, today is our last day sa examination namin. So, ayun, papakita namin sa iyo kung what it's like to be an IT student. Kaya maya, pupunta na po ako sa school at makikita niyo yung mga pinagagawa namin. Ayan, makikita niyo guys, isa to sa ginagawa namin. Ayan, as an IT student, ayan, programming, at ayan, basta maintindihan niyo soon. Ayun guys, nakikita niyo na naman namin building. Binibidyo ako na naman kasi proud na proud ako mag-aaral sa PSU. At bilang isang IT student, proud na proud din ako dyan. Yeah, dahil dyan. Manood lang kayo dyan. Ayan guys, kasama sila sa vlog ko. Mag-hi kayo. Hi ma'am. Ayan guys, nakikita nyo naman since last day naman na ng exam namin, meron kaming final performance test sa PE at lahat ng grupo ay talaga nag-perform dyan. Hindi na nakita kasi hindi na kinaya. So yun nga guys, isa na namang scene to kasi kakatapos na namin ng PE na performance test and lahat kami nakakuha ng 100. So that's all. And maya continue natin yung journey ko bilang sa college student. So sige guys, so dahil madaming clips to, pasensya na kayo. So ayan guys, life update. Andito na naman ako sa, hindi ko alam saan to, pero ayan, sa tapat pala ng may Heroes Park. Oo, Heroes Park. Ayan, Heroes Park. Andyan. Tumatambay ako dito kasi wala na, free time ka na. Pero ayan, I just want to share na nag-enjoy ako bilang IT student kahit may mga times na nag-fail. Pero kasama yun sa buhay, di ba? Hindi naman mawawala ang failing season mo sa buhay. And it's always part of life. Kasi kapag hindi ka nag-fail, hindi mo ma-achieve yung success. Pero may mga times na sobra talaga. Depende sa mga pinagdadaanan. It's a case-to-case basis nga. Bigyan ko kayo ng tips. Ako, sa mga hindi nakakakilala, ako si Renzo Tuazo po. Ayun po, matagal na po di ako nakapag-vlog. Pero makikita nyo naman yung mga previous vlog ko. Ilang years na siya before. And also, ito po, siguro meron ako 5 things na I wish I knew before studying information technology. Una, syempre dapat bago ka pumasok, dapat ito talaga, kulang din ako dito. At up until now, kasi hindi ko siya naging major, hindi ako nag-take ng gantong strand. Hindi ako nag-take ng TVL or ICT na strand. Nag-take ako, galing ako, produkto ako ng STEM. And hindi masyado sila sa technology. More on science and mathematics. And, ayun. First thing is that dapat bago ka pumasok sa IT is dapat meron kang knowledge about coding and programming. Kasi para pagdating mo ng IT, yes, ulit ko ulit sa umpisa pero hindi na siya ganun kahirap. Kasi meron ka ng basic knowledge. At sunod doon, siyempre, dapat alam mo kung paano gumamit ng computer. Baka naman nasa 4th grade ka na or even nasa senior high school ka na hindi ka pa rin marunong gumamit
ng computer, dapat na ma-maximize mo na siya ngayon hanggat kaya mo. And pangatlo naman, obviously, you should be curious. Dapat curious ka sa lahat ng mga ginagawa mo, lalo na sa mga... At saka dapat gusto mo yung pipiliin mo course. So, kasi mahirap mahalin ang isang bagay kapag hindi mo siya gusto. And ilan lang naman yung tips na mabibigay ko na sana before alam ko na yung coding, yung programming, at saka yung mga essentials ng computer. And also, you should maximize kung saan mo gagamitin yung mga pag-aaralan mo. Dapat na i-apply din natin. And ayan, isa pang wish I knew na dapat pala bago ako pumasok dito, sure na tayo na makaka-cope up tayo. Tsaka, and kaya naman yan, magagawa niya ng paraan anytime. Kahit sino naman kaya yan, guys. Basta maniwala kayo sa sarili nyo, tsaka magtiwala kayo sa Lord. Ayan. So, meron din akong 5 tips. 5 tips. Hindi ko alam kung 5, pero meron din akong mga iilan na tips sa mga mag-aaral ng IT dyan, kung po ng information technology related na course. Ayan. So, number 1 is that study the coding or the program. Yung mga programming stuff, dapat alam mo na yung mga basics niyan para pagdating mo ng college, hindi ka na masyadong nahihirapan and familiar ka na. And number 2, have patience. Dapat mahabang pasensya mo kasi syempre, hindi naman agad-agad matututo ka. May mga times na slowly, you need to learn slowly. May mga times na may mga bagay na alam mo yun, hindi siya agad-agad makukuha, ma-attain. Kaya inaantay mo dapat siya. And number 3 naman is that you have to focus sa goal mo. Sa goal to achieve these things, to achieve that things. Because kapag nakafocus ka, tsaka keep your eyes forward. Kasi madaming distractions darating sa paligid mo. Lalo na sa college student, ilang years ka mag-aaral para ma-achieve mo yung goal mo. But you need to stay focused. Remember kung bakit mo kukuhain to. Remember the first thing kung bakit ka nandito sa laban na to. And number 4 is stay updated sa lahat ng bagay. Kunwari, sa mga classes mo, sa mga gawain nyo, sa activities, huwag ka magka-cram, hindi siya maganda. And kasi hindi mo siya mabibigay yung 100% na effort and knowledge mo. So, ayun lang naman. Kailangan maging stay updated and alert. And lastly is that dapat meron kang support system. Kasi kapag wala kang support system, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kunwari, one time emergency, wala kang pasok, pero hindi mo alam yung gagawin dahil wala kang support system, wala kang circle of friends. In short, circle of friends. Kailangan mo magkaroon at least one. And big help magkaroon ng circle at saka ng support system kasi sila yung mga kasama mo, makakatulong mo kapag kailangan mo sila. Kasi, for example, wala ka nga sa isang classroom or absent ka, nagkaroon ka ng emergency na lakad, tapos hindi mo alam kung ano nangyari. Pwede kang magtanong sa kanila. At least, hindi na siya nakakahiya. Hindi ka na mahihirapan ma-approach sila kasi sila na yung circle mo, kasama mo basically, na makakatulong. And yun lang naman, masaya mag-aral ng information technology. Okay guys, tapos na ang ating vlog. Ayan, dyan nagtatapos. And I hope na dami kayo natutunan. Tsaka more vlogs to come. And stay safe, everyone. And God bless you on my next video.